Simulan ko na po doon sa usap-usapan na kayo raw po ay mista ni Senador Bato de la Rosa, kaya ang pakiramdam ng iba nagkaroon ng kumbaga kahit papaano pagtutulungan, at isa nga po dyan yung sinasabi nilang staged o palabas daw po yung nangyaring putukan kahapon sa Senado. Pakiklaro nga po yan, sir. Unang-una, hindi ko naman tinatanggi na magkaklase po kami ni Senator Bato sa Philippine Military Academy. Ngayon po, doon sa sinasabing in-stage ko po yung in-stage po namin yung pangyayari kahapon, kaguluhan sa Senado, parang imposible po yatang paniwalaan yun dahil hindi na po magkaroon ng kaguluhan kung hindi po dumating dito ang NBI. Hindi ko naman po, wala akong power para paratingin po dito ang NBI na At saka pangalawa, dumating po sila dito, hindi po sila nagkaroon ng coordination sa amin. Pero sir, kanina po kasi doon sa pahayag ng NBI, ni NBI Director Matibag, doon lang naman daw po sa GSIS premises yung utos sa NBI agents dahil hiniling daw po yung kanilang assistance. Wala daw po sila doon sa Senate, pero nung makita raw po ng OSAA na NBI yung nandun, kayo raw po yung unang nagbigay ng warning shot. Parang may mali po sa statement ni Director Matibag kasi ako po, first-hand information po, ako po, nandun po ako sa team na nag-check na may presence ng armed individuals yung premises na kasama po sa Senate. Hindi po ito premises ng GSIS. At ano po yung nakita ninyo na ginagawa ng mga NBI agents na nakita nyo pong naandoon sa Senate? Nung pong na-obserbahan namin na mayroon na di mga armadong tao, nagbigay po kami ng challenge, verbal challenge po sa kanila kung sino sila at saka kung anong ginagawa nila dito. Pero pakilala naman sila na NBI, pero dahil meron po silang barel, pinag-usapan po namin sila na kung pwedeng ibaba yung kanilang mga barel. Pagsalit na ibaba po, parang itinaas po nila yung mga baril at parang they're acting as if pupunta sila sa tactical position. Kaya nagpaputok po kami ng warning shot. So kayo po yung nauna, sir? Kami po, ako po personally, ang nagpaputok ng warning shot. Sir, klaruin ko lang, sabi nyo kasi nakita nyo visually. So visual na nagta-tactical positioning sila. Parang kasi nakita namin yung kung saan may mga tama ng mga baril. So talagang kita sila from that vantage point kung paano sila pumaposisyon? Nung una, kasi mayroon pong pintuan kami na yung fire exit po ito na sinilip namin. Doon namin sila nakita from the parang slightly open the exit door. So may conversation between your team and their team kahit na may harang na ganyan para sabihin, para malaman nyo kung ano yung pakay nila? Yun po, yung normal naman sa procedure namin to challenge kung sino yung dahil hindi po namin unang-una hindi po namin kakilala talaga yung mga armadong dahil wala nga silang coordination. So noong sinalis namin kung sino sila, nagpakilala naman mga NBI, kaya medyo relax lang kami ng konti, kaya sinabi namin na kung pwedeng ibaba yung kanilang mga baril. Pero hindi po ganun ang nangyari, kaya nagpaputok po kami ng warning shot. Yung nahuli na si Mel na sinasabing NBI agent daw, hindi daw kasi siya NBI, sabi ni Director Matibag. Parang volunteer lamang daw po yun. Pero kayo po ba personally, nakita nyo po ba siya na kasama rin doon sa mga nagpaputok ng baril? Bakit po siya yung napuruhan na maaresto? Alam niyo, nahuli po kasi yung tao na yon after na po ng putukan. Nung dumating na po yung support personnel ng PNP, sila na po ang nag-conduct ng clearing operations doon sa area na kung saan nangyari. Doon po nila inabutan yung tao na yan. At later on, during the initial interrogation, nagsabi naman yung tao na siya ay kasapi ng National Bureau of Investigation.